Ang tahimik na pumapatay ng negosyo. Bakit maraming SME sa Pilipinas ang nagsasara bago magdalawang taon? Isang malungkot na katotohanan sa Pilipinas na marami sa ating mga maliliit na negosyo o SMEs, Small and Medium Enterprises, ang hindi man lamang nakakatuntong sa kanilang ikalawang anibersaryo. Kapag nag-imbestiga ka kung bakit sila nabigo, karaniwan ang maririnig ang mga dahilan tulad ng mahina ang benta, naubusan ng puhunan, o masyado ang kompetisyon. Ngunit ayon sa maraming eksperto sa negosyo, may isang malaki at madalas na hindi napapansing pagkakamali na nagiging sanhi ng pagbagsak ng marami, at ito ay walang kinalaman sa kanilang mismong produkto o serbisyo. Ang tunay na dahilan? Inumpisahan nila ang kanilang negosyo nang hindi inaayos ang kanilang accounting system at hindi naging BIR compliant mula sa unang araw. Ang maling akala ng mga bagong entrepreneur. Maraming bagong business owner ang nahuhulog sa bitag ng maling pag-iisip. Dahil maliit pa lang ang kanilang operasyon, inaakala nilang hindi pa ito ang tamang panahon para asikasuhin ang mga libro, resibo, at mga buwis. Ang katwiran nila, saka na lang yan kapag malaki na kami. Ito ay isang mapanganib na pananaw. Narito ang dahilan kung bakit. Una, ang accounting ay hindi lamang para sa tax, ang maayos na accounting system ay nagbibigay sa iyo ng tunay na larawan ng iyong negosyo. Ito ang nagsasabi sa iyo kung kumikita ka ba talaga o nalulugi na, nasaan ang iyong cash flow, at aling mga produkto ang pinaka-profitable. Kung wala nito, nagpapatakbo ka ng negosyo ng nakapiring ang mata. Ikalawa, ang pagiging BIR compliant ay hindi opsyon, ito ay batas. Sa sandaling nag-operate ka ng walang maayos na rehistro at dokumentasyon, ikaw ay lumalabag na sa batas. Hindi alam ng marami na ang mga multa sa BIR ay madalas na mas mataas pa kaysa sa inaakalang matitipid sa hindi pagbabayad ng buwis. Ang pagkatok ng katotohanan, at ng BIR. Ang trahedya ay kadalasang nagaganap kung kailan akala mo ay maayos na ang lahat. Patuloy ka sa pagpapatakbo ng walang proper books, hanggang sa dumating ang puntong kumatok ang BIR sa iyong pinto. Dito na magsisimula ang bangungot. Ang mga audit at pagsisiyasat ay maglalabas ng mga late filings, hindi tamang bayad, at kulang na mga dokumento. Ang resulta, mga penalty, interest, at fines na madaling aabot sa daan-daang libo, minsan pa ay milyon, na sapat na para ubusin hindi lamang ang iyong kita, kundi maging ang iyong buong kapital. Ang negosyong pinaghirapan mong itayo ay biglang nagiging pabigat at nagiging sanhi ng pagkalugi, hindi dahil sa walang bumili, kundi dahil sa kawalan ng disiplina sa simula pa lang. Ang aral, huwag ipagpabukas ang accounting at compliance. Kung ikaw ay nagnanais magtayo ng negosyo, o bago pa lang sa pag-uumpisa, tandaan ito, ang pag-aayos ng iyong accounting system at ang pagtiyak na ikaw ay BIR compliant ay hindi gastos, kundi isang pamumuhunan sa katatagan at tagumpay ng iyong negosyo. Huwag mong hintayang lumaki ang iyong negosyo bago mo ito asikasuhin. Ayusin mo ang iyong sistema, upang magkaroon ng kakayahan ng iyong negosyo na lumaki at magtagal ng higit pa sa 2 taon. Higit pa sa pag-compute ng buwis, bakit ang accountant ay isang investment, hindi gastos? Maraming business owners ang nag-aalinlangang kumuha ng accounting professional dahil iniisip nila na dagdag gastos lamang ito. Ngunit ang totoo, ang isang mahusay na accountant ay hindi lamang taga-kwenta, siya ay isang strategic partner na kritikal sa paglago ng iyong negosyo. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit dapat mong ituring na kakampi ang isang accounting professional. Una, tax optimization, hindi lang pag-compute, kundi pagtitipid. Ang pag-compute ng buwis ay madali, ngunit ang tax planning ay nangangailangan ng expertise. Legal na pagpapaliit ng buwis, sa tulong ng isang professional, maaari mong mapaliit ang iyong babayarang tax sa legal na paraan sa pamamagitan ng pag-identify ng mga deductible expenses at tax incentive na maaaring hindi mo alam kung ikaw lang ang gagawa nito. Iwas overpayment, madalas, ang mga self-filers ay sobra ang naibabayad dahil sa maling interpretasyon ng tax codes.
Sinisiguro ng isang accountant na sakto at tama lang ang binabayaran mo. Ikalawa, proteksyon laban sa mga penalty at audit. Ang tunay na gastos ay wala sa professional fee ng accountant, kundi sa mga penalty ng BIR. Compliance is key, ang batas sa buwis ay patuloy na nagbabago. Ang isang accountant ay laging updated sa mga bagong regulasyon para masiguro na hindi ka mapapatawa ng mabibigat na multa o surcharge. Audit ready, kung sakaling magkaroon ng Letter of Authority, LOA, o audit mula sa BIR, mayroon kang eksperto na magtatanggol sa iyong mga record at magsisilbing proteksyon ng iyong negosyo. Ikatlo, peace of mind para sa business owner. Bilang entrepreneur, ang iyong oras ay dapat nakalaan sa pagpapalago ng benta at operasyon. Focus on growth. Kapag ipinaubaya mo ang accounting sa isang professional, mawawala ang iyong stress sa pag-iisip ng deadlines at paperwork. Financial insights, higit sa tax, mabibigyan ka nila ng payo kung kumikita ba talaga ang negosyo mo o kung saan dapat magtipid. Ang conclusion, huwag mong tingnan ang pagkuha ng accountant bilang isang expense na nakababawas sa iyong kita. Sa halip, tingnan mo ito bilang isang proteksyon at investment. Sila ang iyong kakampi na magsisiguro na ang bawat pisong pinaghirapan mo ay protektado, compliant, at nagagamit ng wasto para sa kinabukasan ng iyong kumpanya. Mula 1.5 million tax deficiency na naging 150,000 na lang, ang aking horror story sa BIR at paano ako sinagip ng aking anak na isang CPA. Lahat ng negosyante ay may kinatatakutan, at para sa akin, ang bangungot na iyon ay naging totoo 2 taon na ang nakalipas. Isang araw, nakatanggap ako ng Letter of Authority, LOA, mula sa BIR para sa mga hindi nakakaalam. Ito ang dokumentong nagsasabing isa sa ilalim sa audit ang iyong mga libro at records. Noong una, kampante pa ako, hanggang sa lumabas ang kanilang initial assessment. Ang bangungot, 1.5 million pesos na deficiency. Halos gumuho ang mundo ko nang makita ang halagang hinihingi ng BIR, 1.5 million pesos. Ayon sa kanila, ito ang kulang ko sa buwis, tax deficiency, kasama na ang mga penalties at surcharges. Sa isip ko, saan ko kukunin ng ganito kalaking pera? Ang halagang ito ay sapat na para mapilitan akong itigil ang operasyon ng aking negosyo. Hindi ako makatulog, hindi makakain, at tila ba lahat ng pinaghirapan ko ay mawawala na parang bula dahil sa isang audit. Ang aking secret weapon, ang anak kong CPA. Mabuti na lamang at ang aking anak ay isang Certified Public Accountant, CPA. Agad niya akong tinulungan sa gitna ng bangungot na ito. Bilang isang eksperto, alam niya kung paano basahin ang mga assessment, paano hanapin ang mga dokumentong magpapatunay na valid ang aking mga expenses, at paano makipag-ugnayan ng maayos sa BIR sa loob ng legal na balangkas. Isinagawa niya ang pag-aayos ng aking mga libro at mariing sinagot ang bawat punto ng audit gamit ang tamang accounting standards at tax laws. Ang resulta, isang malaking pagwawagi. Para paikliin ang kwento, to cut the story short, dahil sa tulong ng aking anak na isang accounting professional, ang orihinal na hinihingi ng BIR na 1.5 million pesos ay matagumpay na naibaba sa 150,000 piso na lamang. Mula sa halagang nakakabangkarote, naging isang halagang manageable na lamang ang aking binayaran, lahat sa legal at tamang paraan. Ang mahalagang aral dito kung napatunayan ang tunay na halaga ng pagkakaroon ng isang accounting professional sa iyong panig. Kung wala ang tulong ng anak ko, marahil ay nagsara na ang aking negosyo o kaya ay nabaon ako sa utang. Ang pagkakaroon ng accountant ay hindi lamang tungkol sa pag-compute ng mga numero, ito ay tungkol sa proteksyon, sila ang iyong kalasag laban sa mga maling assessment at mabibigat na multa. Peace of mind, alam mong may eksperto na magtatanggol sa iyong pinaghirapan. Strategic planning, matutulungan ka nilang ayusin ang iyong sistema para sa susunod, hindi mo na kailangang dumaan muli sa ganitong kaba. Huwag mong hintayin na makatanggap ka rin ng LOA bago ka kumuha ng accounting professional. Sa mundo ng negosyo,
ang kaalaman at tamang kakampi ang pinakamabisang proteksyon mo laban sa anumang horror story. Huwag mong hayaang ang pangarap mong negosyo ay maging isang horror story dahil lamang sa maling sistema. Tandaan, ang maayos na accounting at maagang compliance ay hindi gastos, ito ay ang proteksyong kailangan mo para lumago ng payapa. Huwag nang hintayin ang katok ng BIR. Ayusin ang iyong accounting system ngayon para sa isang matatag na hinaharap. Ang mas malalim na aral, pagpili sa tamang pundasyon. Sana ay nagsilbing malaking eye-opener ang bidyong ito para sa inyong lahat. Ang pagpapatakbo ng isang negosyo sa Pilipinas, maliit man ito o malaki, ay hindi biro. Araw-araw tayong humaharap sa hamon ng operasyon, pagbebenta, at pagpapadami ng kliyente. Napakahirap magtaguyod ng kabuhayan, kaya naman ang huling dapat nating gawin ay lalong pahirapan ang ating mga sarili dahil lamang sa maling pagtitipid. Minsan, akala natin ay nakakatipid tayo kapag hindi tayo kumukuha ng accountant o kapag iniiwasan nating maging BIR compliant sa simula. Ngunit ang totoo, ito ay isang mapanganib na sugal. Ang natipid mo ngayon ay maaaring maging mitya ng milyon-milyong multa o ang tuluyang pagsasara ng iyong pangarap sa hinaharap. Huwag nating hayaan na ang ating pinaghirapang puhunan at puyat ay mauwi lang sa penalties. Ang tunay na matalinong negosyante ay hindi lang tinitingnan ang kita ngayong araw, kundi pinoprotektahan ang kinabukasan ng kanyang negosyo. Maging maalam, maging compliant, at higit sa lahat, ayusin ang sistema sa simula pa lang. Dahil ang negosyong may maayos na pundasyon ay ang negosyong tunay na nagtatagal. Makilahok sa ating komunidad. Kayo ba ay mayroon ding sariling BIR horror story o hindi malilimutang karanasan sa inyong tax compliance? Huwag itong sarilinin, i-comment nyo ang inyong kwento sa ibaba. Naniniwala ako na ang pinakamabisang paraan ng pagkatuto ay ang pagbabahagi ng karanasan ng bawat isa. Ang kwento mo ay maaaring magsilbing babala o inspirasyon para sa ibang mga nagsisimulang entrepreneurs upang hindi nila maranasan ang mga pagkakamaling nagawa na natin. May mga katanungan ba kayo? Kung mayroon kayong mga partikular na tanong tungkol sa ating tinalakay, maging ito man ay tungkol sa accounting system, registration, o tamang pag-file ng buwis, huwag mag-atubiling itanong ito sa comment section. Sa tulong ng aking anak na isang CPA, susubukan naming sagutin at bigyang linaw ang inyong mga katanungan upang matulungan kayo sa inyong business journey. Kailangan mo ba ng propesyonal na gabay? Para sa mga seryosong negosyante na nais ng ayusin ang kanilang sistema at kailangan ang serbisyo ng isang accounting professional, narito kami para sa inyo. Huwag nang hintayin na lumaki ang problema. I-click lamang ang link sa description box sa ibaba upang malaman kung paano namin kayo matutulungan na protektahan at palaguin ang inyong negosyo ng walang kaba. Kung nagustuhan mo itong video na ito, i-click mo ang like button at pati na rin ang subscribe button. Marami akong video sa aking channel na tungkol sa pagpapaunlad ng kaisipan at ng buhay, na maa-access mo kung ikaw ay magsusubscribe. Pindutin mo na rin ang share button para mas lumawak ang ating komunidad at tayo ay magtulong-tulong sa pagpapaunlad ng ating mga sariling buhay. Salamat at sana makasama uli kita sa iba ko pang video.